So saktong-sakto mga kasprakatak. So dito na. So ano yung pinagkaiba nitong luma? Siyempre sinaw pag yun ang bago compared sa lang tawag ka ng pinaka-plastar o pinaka-limpyo o ka ng walay sa gabal. Yung nanig yun nga pagi mga kaspaki. Spray. So waterproof talaga siya kahit ba lumubog ito sa tubig nung matagal itong nakuha. So hanggang ngayon okay na okay pa rin siya mga kaspakatak. Ito na lang yung ibibenta ko mga kaspaki. So, may mga fish finder naman kasi dyan na sira na yung kanilang mga transducer. Gaano karami yung mga nahuhuli naming isda. Garmin Striker po lang alam. Yo, what's up mga kasprakatak? May gagawin tayo mga kaspraki. Ito. Dili kayo siya plaster mga kaspraki. Pero titingnan natin to mga kasprakatak. So ito ay isang lagayan ng transducer mga kaspraki. Ganyan yan, no? Ayan, okay. So ganyan yan mga kaspraki. Ganyan na yan mga kasprakatak. Okay, guess what? Kung saan natin to ilalagay banda. So punta tayo ng bangka mga kaspraki. Doon sa maliit natin bangka, punta tayo doon para i-testing natin, isukat natin kung sakto na ba itong pagtapyas natin dito, no? Kung fit na ba siya doon mga kaspraki. So titingnan natin doon sa bangka natin kung pwede na ba to mga kaspraki. Sukat natin, right? So eto, subukan na natin to doon mga kaspraki. Good morning. Masama na naman yung panahon. Kaya vlog na po tayo dito sa mga kaspraki. Dito sa maliit nating bangka. Okay, so may gagawin tayo ngayon mga kasprakatak. Ipapakita at isi-share ko lang sa inyo kung ano yung gagawin natin mga kaspraki. Ito, kita nyo itong bit-bit ko mga kasprakatak. Isa itong kahoy na hinulma ko. And hindi ko lang na ipakita sa inyo kung paggawa kasi pangay tayo magtrabaho, pero malaking bagay ito mga kasprakatak sa pagkakabit ng transducer ng ating fish finder mga kaspraki. So ito na dito, ayan, ito yung bangka mga kasprakatak na paglalagyan natin ito. So ayan, may butas mga kaspraki, explain ko sa inyo mamaya. Sukat lang muna natin kung okay na ba ito mga kaspraki. Dito natin ito ilalagay. Ayan, flat na siya. So saktong sakto mga kasprakatak. So dito natin ito ilagay. Epoxy lang natin ito mga kaspraki. Napaksi na. Pero ipatapta na ito ni kay dako naman sa paksi, oh. Magkabuang matagabuno na. Dali lang yan mga kaspraki. Lagyan natin yung pandikit. Napaksi lang yun kay pag tigib na ko diri gahapon na naapil man siya. So naroon siya mga kasprakatak. Tapta na ito na ugwan yung super glue. Didikit na yan. Okay, so ito na kaon bi. Siya. So yan mga kasprakatak, ito yan. Ganyan yan mga kaspraki. Ayan. Okay. Yan. So medyo distansya lang ang yung mata na radiri dapit. Okay, so muna siya plaster mga kaspraki para hindi na sagabal kasi yung una mga kasprakatak naglagay tayo ng tubo dito tapos sobrang sagabal dun sa ibabaw. Ito wala na. Wala na sagabal nito mga kaspraki. Yan. Diretso na yung ano natin. So iipuksin lang natin to ng maayos kasi halimbawa pag meron na tayong lambat mga kasprakatak hindi naman siya makasabit, no? Pinakurba natin dito, kailangan lapat na lapat dito
pati na din dito sa kabila mga kaspraki. Tapos pagkatapos nating ilagay dyan, ayan, epoxy natin yan na maayos. Kailangan walang makasabit, no? Plain, dapat plain yan lahat mga kasprakatak, para pag may lambat or anong makasabit dyan, mulabay ra mga kaspraki, no? So hindi maano yung mata na to sa fish finder, yung transducer. So meron na tayong transducer doon. Yung gagamitin kong transducer mga kasprakatak ay doon sa yung luma, yung dati, katong daan niya gigamit na to, yung lumubog ang kanyang fish finder, yung pinaka fish finder jud niya nga na lumubog sa tubig tas nasira na. Pero yung transducer goods na goods mga kasprakatak. Tinesting ko kahapon, okay na okay pa yung fish finder. So yung transducer niya, yung mata. So kukuha ako ng isang unit na sa mga binibenta ko, kukuha ako ng isa para meron akong magamit. Pero yung kanyang mata nun, ang mata niya mga kasprakatak, yung transducer na pakapin ba, katong dala niya ba, ako to ibaligya mga kaspraki para makabawi ra pug gamay. Makabawi ra pug gamay mga kasprakatak sa ako ang kuan, sa ako ang fish finder na gamiton. Okay, so uy, wala pag lamisa dito. Kuha na. So ito mga kasprakatak, ayan, mayroong bangka dito. So explain ko lang dito mga kasprakatak, ayan, sa mga baguhan pa na gumamit ng fish finder, isa itong idea para sa inyo mga kasprakatak. Ito yung isa sa pinaka magandang gawin para hindi sagabal sa inyong mga bangka mga kasprakatak, yung paggamit ng kahoy, tapos ibaon nyo dito yung inyong transducer, tapos i-epoxy lang. Ayan, binutasan ko pag ganun mga kaspraki, pag ganun, para magkasya talaga or magiging fit, magkasya talaga dito yung yung kanyang mata mga kaspraki, mata sa itong fish finder. Tapos na natin na epoxy. Pakita ko sa inyo, explain ko sa inyo mamaya kung paano natin to gawin. Ipakita ko sa inyo kung paano natin to gawin to yung mga kasprakatak. Kanina napaksi lang ato ron ni pataptan, super glue. Dali na siya kay mga kaspraki. Sayang naman pag atog yun ng kaon, magabuno na punta diri, no? So ato na ibalik na to na. Pataptan na, mutapot na siya dia mga kasprakatak. Tapos anaan pa po natin ng epoxy. Ibalot pa natin yan ng epoxy para solid pa na siya, di pa na siya madali o kadaot. So ang kahoy nito mga kaspraki ay star apple yung pinili kong kahoy kasi mas matigas siya at mas magandang gawin. Mas maganda din ito sa dagat, lalo na pag palaging nakalubog sa tubig. So hindi siya madaling nasisira mga kasprakatak, hindi siya madaling kainin ng mga tamasok or tatod, itong star apple. Subok na namin yan mga kasprakatak kasi yung kilya namin yan, yung kilya ng bangka na yan mga kasprakatak, star apple yan. Hindi yan, walang yan, pwede pa yung gamitin mga kasprakatak. Okay, so sa mga baguhan dyan na bago pa lang gumamit ng mga fish finder, lalo na sa mga customer ko mga kaspraki, maraming mga baguhan kasi na bumibili sa akin at gumamit ng mga fish finder. Ito lang ang pinaka magandang gawin. Maghanap kayo ng kahoy, kapirasong kahoy lang, tapos butasan nyo, ipaangay nimo diha sa inyo ang inyong mata, inyong transducer, ipaangay nyo dire. Magkalot lang mo na, itigibra na ninyo mga kaspraki, butasan lang pag ganun. Tapos explain ko sa inyo yung transducer kung anong gagawin dun mga kasprakatak, para mabaon ninyo talaga ng maayos dito. Yan, ito yung forma, ganyan lang mga kaspraki. Tapos itapot talaga sa kilid sa inyong bungbong, sa inyong bangka, ganyan lang. Okay, so update ko kayo mamaya. So, ayan mga kasprakatak, ito yung lumang fish finder natin, ipakita ko lang sa inyo. So kuha tayo ng bagong fish finder.
mga kaspakatak. Kuha tayo ng bago. Kuha tayo ng bago dito. Ito. Yan, sample lang to mga kaspraki. So, ano yung pinagkaiba nitong luma? Siyempre, sinaw pa yun, no? Ang bago compared sa luma. So, ito yung gagamitin ko mga kaspakatak na ikakabit ko dun sa kahoy. Kunin natin yung kahoy. Kunin natin yung kahoy mga kaspraki. Nalalak man nun. Ayan. Ito yung kahoy mga kasprakatak. So ang ginawa ko mga kaspraki, ang ginawa ko sa transducer, ayan, ito yung bago, no. Siyempre, pag bumili kayo sa akin ng fish finder mga kasprakatak, ito yung bagong fish finder talaga. Ito yung bagong transducer. Ayan, no. Ayan, may ano pa dyan, no? May plastic pa. Kasi bago nga ito mga kaspraki. So ang gagawin nyo mga kasprakatak, putulin nyo ito. Ayan, ikakat nyo itong mga kaspakatak ko, itong lagayan ng bolt, ikat nyo yan tulad nito. So ito na yung magiging itsura niya mga kaspakatak. Pinutol ko lang siya para pag magbutas kayo sa kahoy, talagang lapat na lapat siya mga kaspraki. Ganyan, oh. Lapat na lapat yan. So ito usbong pag yun na siya dahil na may wire. So gagawin natin sa wire, ibutas natin dito. Diri na to ipaagi, tapos diri sa mulusot ang wire, kinini ang tumoy. Ining wire dire sa mulusot. So pag ganyan na yan mga kaspraki, ganyan yung itsura niya. Mukuhan pa na siya. Itong bago mga kaspraki, ayan, meron pang siwil dito. Mutukag man na siya, maglisod tagtaod, di ba? Maglisod tagtaod na. So putli na siya para mas ma-flat jud siya og maayo tulad nito. Ayan, tulad yan. Flat na flat yan. Ayan. Yan lang. Kahit ganyan lang mga kasprakatak, kahit inana ra siya ang mugawas sa inyong kahoy, inana lang siya, di na siya matanggal ug daldali ngano, no? Siyempre diri butangan man nimo na epoxy, i-flat man nimo na epoxy diri na dapat yung epoxy naka ganyan nasulod man na epoxy dia. So mahawid ito epoxy das kahoy, tapos ito mahawid na po ni siya. Oh. Mo na siya labaw sa ilalom kaniniya. So makadetect ra gyapon siya mga kaspakatak. Yan, so inanara ang mga paagi dere. Siguro halos tanan man jud siguro gagamit og inani mga kaspakatak kay mas ano siya ba? Mas safe siya gamiton, limpyo o dili gid siya sagabal sa imuhang pagpangisda sa lawod. No, kasi pag katong tubo manggod mga kaspraki, sabal gid to siya. Kay labi naggamay mong sakayan, piot kaayo. Daraw samaan ni. Ayan. So nakapag-decide ko mga kaspakatak na ako na ilisan kay kini siya kini sa gabal gini siya mga kaspaki dito sa mong bangka. Manang gitanggal na siya nako. Naiganahan mga yo ani ako puning hatag. Ana siya. Kung kuan lang ang nakanindot lang budpod atong tubo mga kaspraki, ang imong transducer, safe siya. Halimbawa pag nagdocking ka sa mga kabatuan, safe to siya mga kaspraki kay maangat man to nimo. Kani siya naka-fix naman ni siya ilalom sa tapad sa imong kasko. So kung maigo og kuan mga bato, delikado po nimo mata mabuak, no? Pero bihira lang, magguba-guba gyud na siya, machambahan gyud ano, mga kaspaki. So, magkuan lang ta, mag-iskot lang ta og kanang pinaka-plaster o pinaka-limpyo o kanang walay sa gabal. Inganani gyud nga paagi mga kaspaki. No lahi tong tubo nga na-explain nako sa diha, tong miaging vlog nako. No? Sa gabal gyud to siya. Motong karon naka-decide ko nga mas mabuti ito yung gagamitin ko. So, buhuan lang ako ni siya din mga kaspakatak para mamount na ko dito. Buhuan. Or ilansang man ako ni. Depende ra. Mangita lang yung tagpaagi mga kaspaki. Kung sa pagkabit, kung sa pagtaod,
nato sa ato ang mga transducer. Ang importante lang yun, pinaka-importante mga kasprakatak, itong wire niya mga kaspraki. Kailangan wag itong masugatan, no? Dili ni siya masamad. Kaya nga no, once yung makakapasok yung tubig diyan mga kaspraki, magkakaroon siya ng corrosion, no? May tendency na nga mag-close contact ang imong transducer kay sa gawas ani mga kasprakatak, hindi kana insulated man ni siya sa gawas ani mayroon pa man siyang ground. Pag yung ground nag-corrosion yun, nanay mga asin-asin taya may tendency na nga mag-lose contact. Nang madaot na dayon ang imong mata, dili na siya mo function og ayo. So likayan lang gyud siya nga masamad para dili masudlan og tubig kining wire diri mga kaspraki. Kani siya syempre i-submerge man ni siya. So nakasilyo gyud siya maayo, no? Silyado gyud siya mga kasprakatak. Ang electronics niya diri sa sulod dili gyud siya basta-basta mabasa, dili siya basta-basta masudlan og tubig. Mo nang dirita sa ibabaw, pinaka ibabaw niya dapit nga part nga wire, dapat wala gyud na siya isamad. No, digid ninyo siya samaran para mo ganar gyud siya og tuda, no? So mo to mga kaspraki, siguro yung iba nga daot ang inhang mata, manay resulta masamdan ang wire. Di na din siya kay mo function og ayo. Kay kaniniya talagsar man kani madaot ning mga nani mga kaspraki. Basta di lang gyud masamad ang wire. Di siya basta-basta masamad, madaot. Then syempre pod sa inyong unit kung grounded pod, no? Kung grounded po ang inyong unit, usap po na sa makadaot mga kaspraki. Pero Striker 4 pinakalig-on ni mga kasprakatak, kinini ang Garmin. Basta tarungon lang yun na siya, ampingan lang yun siya maayo. Kaya mo ang mga fish finder diri mga kasprakatak sa among mga ibang gamit jud, grabe wala pa ilis-ilis jud, wa pa jud kay mi nag-ilis jud. Ano ni ang amo ang mga unit tagpila na katuig. So subok na gyud nato ang Garmin Striker 4, lig-on jud kay isa nga unit mga kaspraki. So katong mga nangita diha og mga fish finder, PM lang mo sa ko no, pwede ko makabaligya ninyo ani mga kasprakatak dira. So mga tutorial, mga tips na diri sa akong channel, makita ninyo mga kaspraki kung sa paggamit, kung sa pagtaod, kung sa pag-plaster tanan sa inyong mga mata, no? Pag-set mga kaspraki, pwede niyo kung tawagan katong mga naay mga fish finder na nga do na mo'y gikalibgan sa inyong mga unit dia, pwede ra ko niyo i-contact ug tawagan. Tabangan ra man ako mga kasprakatak for free, no? Walay bayad, no? Di ko mo ngay bayad kana lang kanang magpasit lang, pila ra na pag-set ana, dali ra kay na. No, motudlo ta diri mga kasprakatak sa ato ang channel. Okay? So, update lang muna ako mga kasprakatak pag ako na ning matao didto sa ako ang pump boat, kay ako pa ni siyang i-plaster og maayo, no? Ako pa ni patapot diri, mangita pag ano ni patapot na ko ni kay na-apil man og paksi naon. So nagdaginot magugos kahoy kay mao ra ni ako nakit-an dito nga kahoy mga kasprakatak nga nabilin. So gamay ra ni siya kayo, ana lang kadako. Itong nagdaginot lang jud ko. No, kuwapon tag lapad-lapad pag ginota gamay ani, pero kuan na buto kayo ko, bulky na buto kay sa imong sakayan. Kani okay na kay ni siya mga kaspraki. Okay? So i-update ra muna ako mga kasprakatak kung unsa na gyud ang pinaka-plaster niya ani, no? Magtaod ta ni mga kaspraki. Ngita bog barina kaya ako panibuhuan diri para lutsanan sa wire. Okay, so kita kits sa update unya. Bye bye. So yun mga kasprakoy, para sa pagpatuloy ng ating ginagawa mga kasprakatak, ito na yung magiging hitsura niya mga kaspraki. Oh, yan, sa mga baguhan lang to ha. Pero kung nakagawa ka na nito mga kaspraki, ay goods na goods kaayo. Pero sa mga hindi pa nakaranas ng ganitong gawain mga kasprakatak para sa kanilang mga transducer, ito lang, pinapakita ko lang sa inyo yung pwedeng gawin mga kaspraki para sa inyong transducer. So uulitin ko, ayan, kumuha tayo ng kapirasong kahoy lang, kahit
Ganito lang kahaba mga kaspakatak. Tapos kurtihan nyo lang, no, na fit doon sa inyong bangka kung ano yung tamang ano niya mga kaspraki, tamang handag or slide sa inyong bangka or pinabuka, no. Kung naka-flat siya, ay tansya-tansyahin niyo lang mga kaspraki, tapos i-planer nyo, no, linisan nyo. Tapos ito, binutasan natin dito mga kasprakatak. Ayan, no, binutasan natin dito. Pakita ko lang sa inyo yung pwedeng ano natin. So ito mga kaspraki, binutasan na. Tapos nagbutas tayo dito mga kaspraki, no, nagbutas tayo dito para dito natin itatagos yung pinakadulo nitong ating wire ng ating transducer. So tagos yan dito mga kasprakatak para ma-plaster gud siya. Ayan, plaster. Pasensya na, wala tayong itaga video. Ganyan na yung itsura niya mga kaspraki. So pag ikakabit na natin to sa bangka, so ito yung plaster ng aking bangka mga kasprakatak. Medyo slant siya kasi pinabuka yun. So ganyan lang, dapat flat ito sa ibabaw. Ito mga kasprakatak, dapat flat. So slant man yung bangka natin, so nag-slide ako dito. Ayan, para pag tapot ana sa kilid, halimbawa ganyan, pag ganyan man yung kanato bangka, so lapat na lapat talaga ito mga kaspraki, itong part na to. Ayan, lapat na lapat yan sa parka ng ating bangka mga kasprakoy. And then, no, para sa ano lang, kunting tutorial lang to mga kasprakatak. Karagdagan mga kaspraki, no, lagyan natin ng hose dito sa may butas niya. Maglagay tayo ng hose. Ano lang to mga kasprakatak, kasi i-epoxy natin to mga kasprakatak. Lagyan natin ito ng epoxy, itong butas na to, punuin natin yan ng epoxy, no, para kapit na kapit talaga siya dyan, para kumapit siya dyan. Hanggang dito yung epoxy, kumbaga level dito sa may butas mga kaspraki. Ayan, kaya tayo naglagay ng hose mga kasprakatak dito. Ito yung magsisilbing protection nitong wire mga kasprakatak, kasi halimbawa pag magpalit tayo or ilipat natin tong mata, no, hindi masisira itong wire. Meron siyang protection, kay dili man na siya masudlan og epoxy mga kaspraki. Kumbaga yung epoxy hanggang dito lang. So itong wire hindi siya malagyan ng epoxy, no. Kailangan ingatan talaga yung wire para hindi siya masugatan at hindi makapasok yung mga tubig, yung mga ganun. Once kasi magkaroon ng corrosion yung wire natin mga kasprakatak, yan na yung tendency na mag-lose contact na siya, hindi na siya gumagana ng maayos. Kaya kailangan proteksyonan natin itong wire natin mga kasprakatak. So maglagay tayo ng hose, tapos ano lang mga kaspraki, hindi ko na pinahaba yung hose, mababa lang kasi ano lang, para lang pagtagos natin doon sa bangka, kasi mag-epoxy pa tayo dito mga kasprakatak. Maglagay pa tayo ng epoxy dyan, no, para hindi talaga matamaan ng epoxy yung wire. So yun lang ang purpose ko pag kuan. Depende na rin yan sa inyo mga kasprakatak kung ano yung diskarte nyo sa inyong mga bangka dyan, no, sa inyong mga fish finder, transducer, no, nasa sa inyo na yun. Basta ako nagbigay lang ako ng idea kung paano gawin, no. Pwede naman yung tubo. Ayan, meron na tayong vlog. Ito yung tubo ko, ito yung unang gamit ko mga kasprakatak. Ayan, ito yung unang gamit natin dati, pero nakikita ko na talagang sagabal siya sa mga galaw-galaw natin mga kaspraki dun sa laot. Sobrang sagabal talaga, kaya naisipan ko na gumawa na lang ng ganito. Ano lang yun naman mga kasprakatak, pinakita ko lang din naman yun kasi ano natin to, content. Kung totoosin, pwede naman akong dumiritso ng ganitong gawain, no. Pinakita ko lang yung isang idea kung paano ikakabit yung mga transducer ng ating mga fish finder. So yun, no, meron na kayong mga idea. Depende na yan sa inyo kung paano nyo gawin. Basta ang importante, isa lang ang sasabihin ko talaga, importante
ingatan yung wire, dapat huwag masugatan. Yun lang mga kaspakatak. So kayo na bahala kung ano yung diskarte, kung saan ninyo pagplastar sa inyong mga transducer diyan na sa inyong mga bangka mga kaspakatak. Okay, so diskarte lang, gawa lang, no? Yan lang naman yung pinaka-importante mga kaspakatak, itong wire. Okay, so itong transducer na to mga kaspakatak, itong transducer ko na to, luma na to, ito yung transducer ng fish finder nung tumaob yung bangka natin mga kaspakatak. So naisalba pa natin to, okay pa siya, hindi siya nasira, tinesting ko na yan. So gumagana pa yan mga kaspraki. Yung nasira lang ay yung mismong unit lang mga kaspraki. Tinanggal ko yung board, wala na. Naibot na yung mga kuan mga kaspakatak, kasi medyo matagal kasi yun na kuha dito sa battery. Pero itong battery natin, no, tingnan nyo mga kaspakatak, goods na goods pa rin. Ito yung battery din na tumaob, no? Nakasealed kasi yan, silyado kasi yan, kasi ano yung ginamit natin na battery mga kaspakatak, maintenance free. So waterproof talaga siya, kahit pa lumubog ito sa tubig, no, matagal itong nakuha. So hanggang ngayon okay na okay pa rin siya mga kaspakatak, okay pa rin yung voltahe niya, goods pa rin siya. Ayan, power ready, no, sa mga baguhan dyan mga kaspakatak, kung anong pwedeng battery na gamitin, no, i-recommend ko sa inyo yung maintenance free talaga mga kaspraki, kasi matibay. Nasubok na sa akin, lumubog itong battery na to, pero buhay pa rin hanggang ngayon. Kung ano yun mga kaspakatak, kung yung mga tubil-tubil bitaw, yung magre-refill ka ng mga solution or water, distilled water para sa inyong battery, siguro sira na siguro to mga kaspakatak, kasi may butas yun, mapasukan talaga yun ng tubig dagat. Pero pwede naman siguro yung i-repair mga kaspakatak, ano mo lang alisin mo lang yung lumang tubig niya, tapos mo, i-refill mo siya ulit ng tubig ng battery solution or distilled water, depende. Iwan ko lang, kung hindi ako masyadong familiar kung paano ayusin itong mga battery mga kaspati. So itong mga battery na to, itong klaseng battery na to, mga disposable lang din naman to. Pag masira to, wala na. Pero may mga bumibili mga kaspakatak, merong mga kumpanya na bumibili ng mga ganito, kasi i-repair din nila yan. Pwede pa nilang maayos yan mga kaspakatak. May mga bihasa nito, may mga marunong yan mga kaspaki. So tayo, mangingisda man lang tayo. Ito, iba man yung mga profesyon natin mga kaspraki. So yun, no, lahi na po na to ang kuan, ato ang mga paagi. So kana sa ilahan ng part na kani ato dirita focus, no, sa pag gawa ng mga ano sa fish finder mga kasprakatak. So pinakita ko lang sa inyo, ha. Pinakita ko lang sa inyo para magkaroon kayo ng idea. Depende na yan sa inyo kung paano nyo gawin, paano nyo i-execute yung mga ano nyo, mga fish finder ninyo mga kasprakatak. Alright, so uulitin ko mga kasprakatak, available pa rin yung mga fish finder natin, Garmin Striker 4 at Garmin Vivid 4CB. Pwede pa kayong bumili sa atin mga kasprakatak. Meron pa tayong mga stocks, no, paparating. So yun, ito para meron tayong ano ba, makapag-demo tayo mga kasprakatak ng maayos sa mga fish finder natin. Kaya ako ano talaga ng isang unit, kumbaga bibilhin ko yung mga sarili kong binta mga kaspaki, para makapag-demo ako ng maayos sa mga baguhan, no. Kailangan kong magsugal din or bumili din sa sarili kong bintang fish finder mga kasprakatak. So meron akong isang stock dyan. Ayan, kunin natin mga kaspraki. Meron akong isang stock dito na natira, pero may paparating pa tayo, ha. May paparating, nag-order na ako ng marami. Ayan, isa na lang mga kaspraki. Ito. So meron pa tayong isang stock mga kasprakatak. So ang kukunin ko dito, ay, wait na, oy. Slot man. Tuyo gina ko na.
ang gagawin ko dito mga kasprakatak, ayan. So ang kukunin ko lang dito sa fish finder na to is ito lang monitor. Ayan, ito lang mga kasprakatak. Ito lang yung gagamitin ko. Kasi yung power cable nito mga kasprakatak ay okay pa din. So ito lang mismo talaga. And then ito mga kasprakatak, itong natira, syempre magiging parts na siya, no? Yan, parts, accessories. So ito na lang yung ibibenta ko mga kaspraki, no? May mga fish finder naman kasi dyan na sira na yung kanilang mga transducer. At meron ding mga fish finder dyan na hindi na gumagana kasi nasira na din ang kanilang power cable. So ito mga kasprakatak, magiging available to, no? I-message nyo lang ako, i-PM nyo lang ako para sabutan na to. Pag-usapan natin mga kaspraki kung magkano yung presyo nito. Okay? So kasi benta, i-match-match po na to mga kaspraki nga. Kuan. Match na to. No? So uulitin ko mga kaspraki kung magkano yung halaga ng ating isang set. Halos nangalahati ang presyo nito. Okay? So mag-PM lang kayo mga kasprakatak para dili ra pud kay ko makagasto og dako ba. Kaya syempre alam naman natin na itong mga fish finder ay medyo may kamahalan naman talaga mga kasprakatak. Syempre no, kahit mahal pa yan, kung interesado ka, walang problema yan mga kaspraki kasi kaagapay natin to sa hanap buhay mga kasprakatak, itong fish finder. Kaya kailangan talaga nating mag-invest, no? Kung gusto nating makapaldo ng medyo marami-rami konti or para hindi tayo mahirapan maghanap ng isda mga kasprakatak sa paglalayag natin sa laot, para hindi tayo mahirapan maghanap ng isda. So dapat meron tayo nito. Kahit ito lang, ito yung pinaka affordable natin na unit mga kaspraki. Yung mga ibang models nito medyo may kamahalan na. Ito lang yung pinaka pinaka best seller natin na unit. So yun mga kaspraki, kung gusto nyong bumili, mag-PM lang kayo, mag-message kayo, or kung sino man dito sa atin mga kasprakatak na nakapanood nitong video na to, kung meron kayong mga kakilala, no, meron kayong mga kakilala dyan na gustong bumili ng mga fish finder, okay lang. Message ako. May mga ibang nagbibenta dyan mga kasprakatak, i-try nyo sa medyo talaga yung sa kanila, medyo mataas yung presyo. Sa atin lang yung pinaka maganda, no, magandang presyo, at saka syempre no free shipping pa tayo, pwede pa tayo COD, cash on delivery mga kasprakatak, ng ating mga fish finder. Okay, so ito, kagapay natin to sa hanap buhay. So isa ito sa mga kasprakatak, good investment to mga kaspraki para sa pangingisda, para hindi tayo mahirapan sa paghahanap. Okay, so pares yun ni sa mga kaspraki, kailangan meron din kayong baterya. So ang battery hindi na kasali sa benta. Kaya na mag-provide ng inyong mga battery. Pwede battery, motor battery, motorcycle battery, or mga car battery. Ito, car battery, 7 plates, pwede. Kahit pa 24 plates man yata yung pinakamalaki na 12 volts battery. Pwede yun mga kaspraki. Motorcycle, basta kahit 12 volts powered na battery, pwede yun. Ito nga mga kasprakatak, pwede naman to pwede man siguro ni 24 volts, pero recommended talaga yung mga kaspraki. Recommended yung 12 volts lang. Kaya basig mag over voltage po, delikado po ang mga pisa ni. So pinaka gamitin lang natin yung 12 volts lang talaga. Okay? Kung dito kayo sa bahay mag-testing ng inyong mga fish finder, kung meron lang kayong mga power supply na 12 volts yung output, pwede naman yan mga kaspraki. Dati nga yung ginagamit ko sa pag-testing or pag yung mga may bumibili,
Hindi pa ako nakabili ng battery mga kaspraki. Ang ginamit ko lang testing is yung power supply lang. Maliit lang siya na ano, isaksak ko lang sa outlet nitong bahay. Tapos yung output nun is 12 volts naman. So gumagana pa rin ito mga kaspraki. Okay, so next, update ko na lang kayo mga kasprakatak. Ay ano ko lang to, epoxy ko lang to. Hindi ko na ipakita sa inyo kung paano epoxy. Kayo na lang mag-imagine mga kaspraki. Basta ilagyan ko yung epoxy dito. Ayan, lagyan ko yan ng epoxy dito. Kayo na lang mag-imagine. Kaya wala tayong taga-video. Malangan ta. Medyo dugay-dugay lang ko na kuning ano mga kaspraki. Gihimo pero maraming tayong mga ano, may mga mamalit gud fish finder, siyempre mo to patawag sintro para ipadala. Malangan jud. O karon kay medyo bakante pa ta. So trabaho na to mga kaspraki. Alright. So yun lang mga kasprakatak no. So Garmin mga kaspraki, subok na talaga yan. Proven and tested. Yan yung mga ginagamit ng mga bangka namin. Sa mga bangka namin mga kasprakatak. Nakita nyo naman kung paano kami manghuli at gaano karami yung mga nahuhuli naming isda. Garmin Striker 4 lang sa kalam. Okay, so update ko kayo mamaya.